Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon at gagawa naman nga tayo ng sipo egg na may kasamang hipon. Ngayon nga lang ako nagluto ng ganito pero parang may bago na akong paborito. Ulam ba yung parang dessert? Ano? Araw-araw nga talaga kami namamroblema sa uulamin namin kaya naman nag-search si ate girl na pwede naming ulamin pero yung kakaiba naman, ganun. Nahanap ko nga tong sipo egg ben na may hipon at sakto naman dahil nga paborito ko talaga yung hipon. Syempre dapat pabor sa akin ba dahil ako yung magluluto. Cheers! Medyo marami nga lang talaga yung ingredients na kakailanganin natin dito pero deserve natin to be, wag kayong mag-alala. Hala! Bagay na bagay nga rin pala tong panghanda sa darating na Kapaskuhan at bagong taon. Kaya kung may budget naman kayo, i-go nyo na to. By the way, ang una nga pala natin gagawin ay maghiwa ng bawang at sibuyas. Hindi nyo kaya seryosong naghihiwa si ate girl parang hindi papalpak. Hiniwa ko nga lang ng maliliit tapos ay susunod na nga natin yung bawang. Sawang-sawa na ako umiyak be, pati ba naman tong sibuyas si papa iyakin pa rin ako. Hala! Nilabas ko nga lang yung galit ko sa bawang na para bang siya yung may kasalanan na lahat ng hinanakit ko sa buhay. Huy! Kinuha ko na nga rin pala tong ham dahil nga ito na yung next na hihiwain natin. Depende nga sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo pero ako nga nilahat ko na para walang pagsisisi sa huli. Cheers! Sobrang dami talagang alam ng babae na to. Maproseso nga lang talaga yung paggawa ng sipo egg na may hipon dahil nga ayan kailangan mo magbalat ng hipon at saka ng pugo. Pero ganun talaga may bago ka makatikim ng masarap kailangan paghirapan mo muna yan. Kailangan nga rin palang tanggalin yung ulo ng hipon para nga isang kainan na lang mamaya at di na tayo mahirapan pa. Pero wag kayong mag-alala, hindi pa to itatapon dahil nga pampalasa rin to para mamaya. At ayan finally after nga ng mahabang proseso binuksan ko na nga yung kalan at naglagay na nga ako ng mantika. Ito nga yung sinasabi kong walang masasayang dahil nga yung ulo ng hipon ay gigisahin din natin. Tapos lalapirutin nga lang natin yan para lumabas yung laman niya sa loob. Ayun nga talaga yung pinakamasarap na part ba yung pagsisip-sipin mo na yung ulo ng hipon. Pampalasa nga lang natin tong ulo kaya naman ayan inalis ko na para nga mailagay na natin yung katawan ng hipon. Nabalatan ko na nga rin pala yan kanina kaya naman ayan gigisahin na natin. Ako lang ba yung parang wala akong ganang kumain kapag ako yung nagluto ng ulam. Hindi ko nga alam kung bakit ganun pero siguro nga kasi nalanghap ko na lahat ng amoy kaya naman nabusog na ako dun. Hala! Hello. Nung nagsibalikwasan na nga yung hipon, luto na nga to kaya naman sinunod ko na nga yung bawang at sibuyas. Ang dami nga nagtatalabe kung ano nga ba ang uunahin, bawang o sibuyas kaya naman ako ayan pinagsabay ko na lang para walang away. Huy! Lutong tamad ka talaga, Arian. Sunod naman nga na sinotay ko yung ham. Wow, di mo kaya sinotay. Pahinga nga talaga sila mama ngayong araw sa pagbili ng ulam dahil nga sinipag magluto si ate girl. Mamaya gusto ko kakapapak ko. Sunod naman nga na ilalagay ko etong nabili kong mixed veggies. Pwede naman nga maglagay kayo ng mga gusto nyong gulay pero mas madali nga para sa akin na etong mixed veggies na lang yung ilagay. Ganito nga rin pala yung ginagawa namin tuwing bagong taon kapag nagsasangag kami ng kanin. Tapos yan, kapag may natitira nga talagang iba talagang iniinom ni ate girl dahil nga nasasarapan ako dito. Ayan, syempre magpapakream nga pala sa sipon natin na itong Nestle cream at saka yung ibap na nilagay ko. Yum! Gusto ko pa. Oh my gosh. Ulam ba yung parang dessert? Ano? Naglagay nga rin pala ako ng chicken cubes tapos ayan, tinikman ko na nga kung masarap ba talaga. Sarap din. Maglagay nga rin pala kayo ng mga pampalasa kung magluluto kayo nito dahil nga ako nakalimutan ko pa talaga. Pero naihabol ko naman kahit na naalala ko na lang nun tapos ko nang lutuin. Nilagay ko na nga rin pala tong hipon na niluto natin kanina na sobrang takam na talaga ako kanina pa. Talagang gusto ko na nga kumain kaya naman ayan sinunod ko na nga tong paglalagay ng pugo. Depende nga pala sa inyo kung gaano karami yung bibilhin yung pugo at hipon. Kami kasi dito sa bahay madami kaya naman kailangan ko rin ng madaming ingredients. Maglagay na nga rin pala kayo ng mga gusto nyong pampalasa kagaya ng patis o kaya naman asin or magic sarap. O tingin-tingin lang, bawal tumulo yung laway, alam kong masarap. Nakakataka mga talaga be, kaya naman kung bet nyong gumawa nito sundan nyo na lang yung process na paggawa ko. Madali namang walang hipon, kung ayaw nyo ng hipon pugo na nga lang yung ilagay nyo. Nagsandok na nga rin pala ako sa mangkok para nga may ulam ko na at matikman ko na rin. Kung pwede ko nga lang kayong bigyan pa isa-isa para naman matikman nyo yung gawa ko, ang kaso nga lang hindi pwede. Ang lalayo nyo be, bawal ipaship to. O diba parang champurado lang pero sipo egg yan. At dahil nga tapos na tayo magluto, ito na nga pinaka-exciting part, ang tikiman time. Hi everyone, so ito na siya be. Tapos na yung niluto natin ng pagkatagal-tagal. Tapos ako magluto, ito na yung gawa ko. Ayan, ang sipo. First time ko lang gumawa nito and first time ko lang titikim ng sipo. Kakain na tayo.
I think kahit hindi ko siya i-rate. Ayan, pagtikim ko nga talagang masarap lalo na't may kasama ngang hipon at pugo. Nagpasarap nga rin pala dito ay yung mais dahil nga talagang nalalasahan ko siya. Ayan, hindi ko na nga rin pala mahirapan magbalat ng hipon dito dahil nga binalatan ko na siya kanina pa bago magluto. Pasok na pasok nga rin pala to para sa mga pwede nyong ihanda ngayong bagong taon at kapaskuhan. Kung medyo naman ang kakaibang ulam lang sa pang-araw-araw, ganun, lutuin nyo na nga rin tong sipo egg with hipon. Comment nyo na nga lang pala dyan sa comment section kung nakapagluto na nga rin kayo or nakatikim na kayo ng sipo. Ayun lang naman, best suggest na nga lang ulit kayo ng mga pwede pa nating lutuin pa. Yun lang, palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!